Sa mga devoto at pumipinta kasi sa ating mahal na patron, ang Santa Cecilia. Maligayang piyesta sa ating lahat. Happy Fiesta po. Palakpakan naman natin ang ating mahal na patron. Alam niyo po, kung mapapansin niyo yung ating pagbasa ngayon, ay nakahawig doon sa napakinggan natin noong nakaraang linggo na pagbasa ng mabuting balita. Pero pinapauna ko na sa inyo na iba ang nakalahad ngayon dahil may naidagdag si San Lucas na hindi nabanggit ni San Mateo doon sa nakaraang pagbasa natin ng mabuting balita noong huling linggo. Pero pamilyar na pamilyar tayo dahil nagbigay ng talinghaga si Jesus sa kanyang mga tagapakinig na mayroong isang tao na mahalaga ayon sa salaysay ni San Lucas na kailangang maglakbay at ang taong ito ay nagkatiwala ng kanyang kayamanan sa kanyang mga lingkod. Pero iba ang pagkakalahad dito ni San Lucas. Kung mapapansin ninyo, medyo mas kabisado ni San Lucas yung geographical location noong lugar na pinaglalakbayan ni Jesus. Kunda kasi, simula pa lamang ang binanggit dito ni San Lucas sa pangyayari, si Jesus ay papunta ng Jerusalem. At binibigyan ko ng diin itong Jerusalem dahil may kahalagahan ang lugar na ito, lalong-lalo pat noon ay kapanahunan ni Jesus na naghihintay sila sa pagdating ng Mesiyas. Ito yung panahon na ang Jerusalem ay kinikilalang isang masaganang lungsod na tila ba langit sa daigdig na ito sapagkat ang bansang Jerusalem, ang bayan ng Jerusalem, ang lugar kung saan naging mariwasa sa pamumuno ni Haring David. At medyo pamilyar tayo dito sa kay Haring David na siya yung mabuting pastol noon na bata na nakipaglaban sa mga mga Palestino, mga Philistines. At siya yung nakipaglaban doon sa higante na tinatawag natin Goliath. Yan yung pamilyar na pamilyar tayo. Pero i-fast forward natin yung istorya, yung pagiging hari nitong si Haring David, simple pasto lamang noon, subalit ginabayan ng Panginoon, yung kanyang pagiging hari, nagpaunlad sa mga Israelita at naging mayabong ang bayan ng Jerusalem. Doon niya itinayo yung unang templo na talagang kinagigiliwang punahan ng mga tao noong panahong iyon. Kaya kapag pupunta sa Jerusalem, naaalala nila na there was a time masaganang masagana ang mga Israelita. Pero ang panahon kasi ni Jesus, iba ang kalagayan ng mga tao. Dahil nung kapanahon ni Jesus, hirap na hirap sila sa sitwasyon ng lipunan. Sila ay naghihikaws na sa kahirapan, nagbabayad pa sila ng buwis sa mga Romano. At ang mga Romano, bilang supply sa binabayad ng buwis sa kanila, nagbibigay ng proteksyon sa mga Israelita. Yun nga lamang, may mga pang-aabuso na nangyari sa kanila. Na kung minsan, yung kanilang ginagawang paglilingkod ay pinakailangang bayaran sila, pero may mga pagkakataon na hindi nakakabayad ang lahat ng mga mamamayan. Kaya naipapatong yun doon sa pagkakautang ng susunod nilang mga mamamayan at yun yung kanilang mga anak. So, ibig sabihin, gano'ng kahirap ang buhay noong panahon ni Jesus. Kaya, sa kanilang kahirapan, inaabangan nila yung pagdating ng Mesiyas na doon, may propesiya na magmumula sa angkan ni Haring David na ang tingin nila, pagdating ng Mesiyas na ito, yan ang papawi ng lahat ng kahirapan at siyang magliligtas sa kanilang bayan. Kaya yung paglalakbay doon sa Jerusalem, ano mo ba'y namamanaaga na nila yung inaabangan nilang pagdating ng tagapagligtas. At sa pagkakataon ang nangyari muna kasi nung kapanahunan ni Jesus, may mga ilan na kumikilala kay Jesus na marunong, may katalinuhan, nakapagpagaling ng may sakit, nagpapahayag ng paghahari ng Diyos. Sabi ng iba, baka siya na ang Mesiyas. Siya na ang itinalaga na magliligtas. Sabi naman ng iba, baka si Juan Bautista. Si Juan Bautista ay isinulong na. Sabi naman ng ilan, hindi, may mga iba pang mga propeta. Kung baga nung panahon na yun, hindi pa nila kilala si Jesus,
bilang anak ng Diyos. At ano ba yung nangyari dito? Kung napansin ninyo, yung pagkakalahad dito ni San Lucas, yung talinghangang ibinigay niya, pupunta si Jesus sa bayan ng Jerusalem. Pero bago siya magpunta, nabigay na siya ng talinghagang ito. Pero yung pangyayaring iyon, yung isang tao doon sa talinghaga na mahalaga na tinutukoy dito, pagkatapos nagbigay ng salaping ito sa kanyang mga lingkod na kailangang pagbabalik ay makita kung tumubo ba o hindi. May ganyang pangyayari din ng kapanahunan ni San Lucas na naangkop din sa panahon ni Jesus. Kung kapag po kasi tinignan ninyo yung history, ito mag-segue tayo ng konti. Sa history, may ang kilala nating hari ay si Hari Herodes. Yung panahon na iyon, nagkaanak siya ng pangalan ay Haring Archelaus. At itong si Archelaus ay kinakailangang maghari kasunod ni Herodes. Pero hindi lahat ay tumatanggap sa kanya. Kaya ang ginawa ni Archelaus, pumunta muna sa Roma. Yung Roma, doon yung magtatalaga sa kanya para maging hari. Pero nung naglalakbay siya, may mga ilang kinatawang Hudyo na ayaw tumanggap dito sa kay Archelaus, kaya tinatanggihan siya. Kaya ang nangyari, tinatanggihan siya, pero itinalaga pa rin na hari itong si Archelaus dahil yun ang pagtatalaga sa kanya nung nahandoon sa Roma na si Augustus Caesar. Kung mapapansin nyo, yung talinghaga na binigay dito ni Jesus, umaayon din doon sa pangyayari nung kapanahunan ni Jesus. Pero, nabigyan ng ibang kahulugan dahil yung pagtanggi na nangyari doon sa Archelaus na dito naman ay ipinahayag ni Jesus sa talinghaga ay naging makahulugan dahil yung pag-alis ng binabanggit ditong mahalagang tao na nagbigay ng pagtitiwala sa kanyang mga lingkod, pagbalik ng taong iyon, na mahalagang tao iyon, tinignan niya yung pagsusulit ng kanyang mga lingkod kung tumubo ba yung kanyang ipinagkatiwala sa kanila o hindi. At sa aming maunawaan natin na yung paglalakbay ni Jesus sa Jerusalem, ano mo ba yung paglalakbay din ng Archelaus na hari doon sa Roma na noon ay inaasang babalik ng agaran. Pero si Jesus, ano ba yung nangyari kay Jesus? Pagkatapos ng talinghaga ito, sinalaysay ni San Lucas, dumiretso na si Jesus papunta Jerusalem. Ano ba yung nangyari sa Jerusalem? Kung maaalala ninyo, doon siya tinanggap ng maraming tao, pero ilang araw lamang, tinuli rin si Jesus, pinahirapan, at itinako sa krus. At tapos, ito na yung alam na natin, ang sinasampalataya na natin, na muling nabuhay si Jesus at inaabangan yung kanyang muling pagbalik sa daigdig. Pero yung pagbabalik na iyon, hindi pala mangyayari ng mabilisan. Dito sa talinghaga, dito natin mabibigyan ng kahulugan kung bakit inilahat ito ni Jesus. Yun daw isang mahalagang tao, umalis para maglakbay at nagbigay ng pagtitiwala sa kanyang mga lingkod, sa kanyang ari-arian. Pagkatapos, bumalik ang taong ito at isinulit ng mga lingkod yung kanilang salaping tinanggap sa kanilang pinuno. At doon na natin narinig ang istorya. Yung unang dalawang lingkod, nagsauli ng pera ng salapi na tumubo. At yung pangatlong lingkod na binanggit dito, itinago lamang. Dahil natakot siya. Dahil na hindi siya nagtiwala sa sarili niyang kakayahan at doon din sa pagpapalagay ng kanyang pinuno na hindi niya kayang paunlarin o payabungin yung puhunang ibinigay sa kanya. Kung iangkop natin ito sa buhay natin, minsan may mga pagkakataon na tila ba tayo isa doon sa mga lingkod na pinagkatiwalaan ng Diyos, subalit hindi palaging nagiging mayabong ang ipinagkatiwala sa atin. Dahil hindi lahat, katulad noong naunang dalawang alagad na nagkaroon ng tapang sa kabila ng halaga na pinagpatiwala sa kanila na kinakailangan nilang magkaroon ng pagtitiwala doon sa salaping ibinigay sa kanila at sa sarili nilang kakayahan para mapagtubo yung ipinagpatiwala sa kanila ng kanilang amo. Etong isa, anong ginawa ng isa? Itinago ko na lang po sa panyo. Natawad po ako sa inyo.
Na kasi ay umaani kayo sa hindi nyo naman itinanim. At sinasauli ko na lang po, nagalit sa kanya itong kanyang amo, hindi dahil sa hindi tumubo yung ipinagkatiwala sa kanya, kundi yung mismong pagtitiwala sa kanya ay nagkaroon ng lamat at hindi binigyan ng kahalagahan. Kaya nga pagkaminsan, ito yung dapat nating tingnan. Yung mga bagay na binibigay ng Diyos sa atin at mga pagkakataon, paano ba natin ito binibigyan ng kahalagahan? Hindi man tayo binibigyan ng salaping ginto, hindi man tayo binibigyan ng yamang literal, pero yung ating pamumuhay sa daigdig na ito, pinagkakatiwalaan tayo ng Panginoon, ng Diyos na mamahala sa daigdig, at binibigyan tayo ng kasangkapan katulad ng ating kalusugan, katulad ng ating katalinuhan, katulad ng ating kakayahan, na kapag hindi natin ginamit at hindi natin pinagtiwalaan ay pinagkaloob ito sa atin para pagyabungin, animo ba hindi tayo naniniwala doon sa pagnanais ng Diyos na tayo mismo sa sarili natin ay umunlad? Kaya sa bandang huli, makikita natin na yung pagkamuhi nitong lalaking mahalaga doon sa talinghaga, doon sa kanyang lingkod na hindi nagbigay ng tubo sa salaping ipinahiram niya, hindi dahil doon sa tubo na hindi niya natanggap, kundi yung pananalig at pagtitiwala ay walang-wala na kahit sa simula pa lamang dito sa lingkod na ito. Na ibig sabihin, yung panahong lumipas ay nasayang. Minsan mapapaisip tayo, no? Halimbawa kaya, yung mga dalawang naunang lingkod, hindi nakapagbigay ng tubo. Yung hindi nila sinabi rin, Panginoon, ito po ang pinahiram yung salapi sa akin, tumubo ito ng 10. Sige, pamamalahain kita ng 10 bayan. Eh yung isa sabi, 5 po ang tinubo. Sige, sa iyo ang mahala ka 5 bayan. Halimbawa na hindi sila tumubo. Minsan mapaisip tayo, magagalit kaya yung kanilang pinuno. We have to remember that this is a parable. Ito ay talinghaga. Kapag uunawain natin ito sa sarili nating karanasan, di ba may mga karanasan ng mga magulang? Example, kamukha ninyo. At tayo ay narito din naman sa isang lalawigan. Kasi noon, nung kapanahon na medyo mga 12 years old ako tayo, mga kabataan natin, iilan lamang ang mga eskwelahan noong panahon na yon. Pagkatapos kapag mag-aaral ka sa kolehiyo, iilan lamang ang mga kolehiyo ng panahon na iyon, malayong lalakbayin ng estudyante, pagkatapos ang mahal-mahal pa ng bayan, pagkatapos sasabihin ng magulang sa isang high school graduate na isang estudyante, anak, magsusumikap kami ng tatay mo. Halimbawa, nanay yung sabi, magsusumikap kami ng tatay mo, mag-aral ka. Sasabihin ng anak, Inay, baka hindi natin kaya. Kunda kasi, mahirap. Kung hindi, madali mo ka naman kaso mahirap maglakbay. Kasi walang sasakyan. Hindi katulad ngayon, madali tayo sumakay. Nga lang, may mahal ng gasolina. Pero ang mahirap doon, mahirap ang paglalakbay, kakaunti ang eskwelahan, pagkatapos hirap pa, yun ang mga bagay. Tapos, ang nangyari, sasabihin ng nanay, sige, subukan lang natin. Sinubukan ng anak. Sabihin natin, hindi ko naya ng katawan dahil nagkasakit. O di kaya naman talagang masyadong malayo at talagang hirap na hirap dahil iba yung kultura. Kapag naunawaan noong magulang na ginawa ng lahat ng makakaya nitong anak, yung kanyang makakaya, masubukan lamang kung magkatagumpay ka o hindi sa pag-aral, subalit na bigo pa rin, alam natin na hindi magagalit ang magulang. Kung na kasi, dapat naman yung anak at mahal naman ng magulang yung anak. Ibig sabihin, hindi mo kailangan maging successful kung naging tapat ka doon sa layunin mo. Na kung tutuusin, kung minsan hindi yung pagtatagumpay palagi ang hinahanap sa atin ng Diyos. Kung minsan, ang hinahanap sa atin ay yung paninindigan natin na masunod yung kalooban ng Diyos. Yan bang may masasabi ng anak sa sarili niya, Nay, patawarin niyo ako kung hindi ko napagtagumpayanan na makapagtapos ng kolehiyo
Ginawa ko naman ang lahat ng mga kaya ko, pero ang gusto ko talaga sundin ang kalooban mo, kaya lang talagang hindi kaya dahil nagkasakit ako. At maunawaan natin na kahit nabigo dahil sa hindi nakatapos ng pag-aaral, nagtagumpay pa rin ang anak dahil sinunod niya yung kalooban at hangarin na mabigyan siyang, subukong mabigyan siya ng magandang edukasyon. Kaya kung iugnay natin yung talinghaga, yun yung sinasabi na natakot agad, binalot na lang sa panyo, wala man lang extra effort. Kaya nung nakaraang linggo, ang sabi naman ni San Mateo, yun daw lingkod na nagsayang ng panahon ay tamad at masamang alipin. At dito, walang kwenta rin, kundi kasi hindi siya nagsumikap man lang na subuking sundin ang kalooban ng kanyang pinuno upang makita at mapag-ibayo ang kanyang kakayahan. Ngayon, ipinagdiriwang natin ang ating pintakasi na ipinagdiriwang ninyo ang kapistahan si Santa Cecilia. Kasi nabuhay siya noong mga ika-4 na siglo. So, mga year 300s yan. 350, hindi ko na matandaan. Pero nung kapanahon ng pagdakasi ni Santa Cecilia, hindi masyadong kilala ang kababaihan nung panahon na iyon. At pagkatapos, ito yung panahon na hindi pa tinatanggap ang mga Kristiyano. Pero yung panahon na iyon, kilala na ni Santa Cecilia si Jesucristo at nananampalataya na siya. At yung panahon na iyon, dahil hindi nga tanggap ang mga Kristiyano, pinapahirapan ang mga naniniwala kay Kristo. At kasama na diyan ang inyong pintakasi na si Santa Cecilia. Na noong panahon na iyon, isa siya doon sa mga marami na pinahirapan at hindi hiningang talikuran ng kanyang pananampalataya. Subalit hindi niya ito dinalikuran. Siya'y nanindigan sa kanyang pagkilala kay Jesus. Kaya na ang sabi ay namatay din siyang inaawit ang awitin ng Diyos. Na ibig sabihin, hanggang sa uli, hindi niya sinayang yung paninindigan ng pagkilala sa kay Jesus bilang Diyos. Hindi man naging matagumpay na siya makaligtas sa ibinigay na kamatayan sa Kanya, yung Kanyang pagsaksi ang nagtatagumpay sa Kanya dahil ngayon, kinikilala natin siyang isa sa mga banal, pintakasi ng mga umiibig sa musika at huwaran ng mga naninindigan ng mga kadalagahan at mga martir ng simbahan. Kaya sana sa ating sariling paraan ay huwag din nating sayangin yung bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Sana'y mapagyabong pa natin dahil ang pagtitiwala ng Diyos sa atin ay pagtitiwala hindi upang magtagumpay palagi, kundi pagtitiwala na tayo ay magiging tapat maging sa kahuli-hulihan pagkakataon na ibinibigay niya sa atin. Sana'y maging matapat tayo sa pagkilala kay Jesus sa pagkakaloob ng pag-asang sang araw tayo makakapiling niya dahil bawat isa sa atin pinagkakatiwalaan sapagkat kaloob niya sa atin ay kaligtasan. Magsitayo tayo lahat.